Pakinggan nyo na muna ho ito. Oh. Makauli na dyan, ma'am. Ma'am, makauli na gid, ma'am. Makauli na. Yeah! Ma'am, makauwi na. Gid man. Makakauwi na talaga siya. Aba, umaasa, pinapaasa. Ano ba talaga? Diyos ko po. Ma'am, makauwi na. Ano, ulit niya. Makauli na dyan, ma'am. Ma'am, makauli na gid, ma'am. Makauli na. Yeah! No. Nagpapaasa ba kayo? Anyway, yan po ang ating tatalakayin sa umagang ito, mga bossing. Pero, ilagay natin yan sa dulo. Ano po? Dito muna tayo kay Roque, mga bossing. Eh, bakit? Si Roque, di ba may isang sinabi si Harry Roque, no? Kay President Bongbong Marcos, mga kababayan. Tinawag niyang lame duck ang Pangulo. Kumbaga, wala na. No? Wala nang pangil, wala nang magtatanggol sa kanya, etc. Wala nang silbi ang Pangulo. Yun ang tawag ni Roque sa ating presidente, mga kababayan. Yung tipo bang meron nang nakaluklok na susunod na Pangulo sa iyo. So ikaw mag-aantay ka na lang matanggal sa pwesto mo. Ganun po, mga kababayan. Kumbaga talagang parang wala na, no? Wala nang silbi yan si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi po dito, mga kababayan, no? Nagmamaganda na si Harry Roque, di man kandidata si Junior, nawala pa rin ang mga pangil niya. Sino kaya? Eh may mga nagdagdag. Ano po? Sige nga, ipaliwanag namin na ninyo, Attorney Harry Roque. Ang alam ko, doon sa inyong mga kandidato na sana pangarap ninyo makasampu anak ng tinapa. 3 lang ang nanalo. Nandiyan na naman niya sa Senado. 7 halos, no? Sabihin na natin. Sige, okay, fine. 5 ang nanalo sa alyansa. 2 sa kakamping. Ano ba nangyayari sa kakamping? At sa pulahan. Di ba nagsasanib puwersa? Kaya nga doon sa prosecution panel, yung Kongreso na magpapaintindi sa mga judge, no? Which is ang mga senador. Mas lalong lumakas nga Dahil nadagdag po si Senadora Leila de Lima, dating Senadora Leila de Lima, na ngayon po ay papasok bilang congresswoman. At sino pa? At si Chel Jokno. Diyos ko po, Lord. Mas lalong lumakas, Roque. Di po ba? Sa Senado naman, Tito Soto. Pikon na pikon yan sa mga fake news ninyo. Pikon na pikon yan doon sa mga pro-China. Di po ba? Ping Lacson. Lalong lumakas. Sino pa? Diyos ko, yung kayo nga, yung 7 ninyo. Yung 7 ninyo, wala. Unahin mo na si Panort. Nasaan na? Ayun, hindi matanggap yung pagkatalo. Ubus na ba yung libro ni Panort? Na sabi ng sabi, naghihirap ang bayang Pilipino. Tapos, para malaman ang kalokohan daw ng administrasyon, bilhin nyo yung libro niya. Hindi na lang sabihin, ito ang kalokohan ng administrasyon na ito. Bakit kailangan pang ibenta para pagkakitaan pa yung sambayan ng Pilipino na sinasabi niya na wala ng pangkain? Di po ba? Sino pa yung talo doon sa kanila? Si Buloyski si Ipe Salvador. Kayo, itinatago nyo yung paghina ninyo at ibinabaling nyo o binibintang nyo sa gobyerno na humihina ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang katotohanan, kayo ang pabagsak ng pabagsak. Tingnan mo nga yung boto ni Bongo. Di ba? Kung 32 million kayo, bakit hindi lumabas 32 million yung boto ni Bongo? At marami ang nagsasabi, Mark, pasensya ka na, no? Ako ay sumusuporta sa gobyerno, pero yung malasakit ni Bongo, natulungan ako, kaya ibinoto ko pa din siya. Di ba? So ilan yung DDS doon sa boto ni Bongo? 21. Mga kababayan. Naturalesa naman kapag dating ng 2028,
etong mga bumoto kay Bongo, pagka sinabing Sara Duterte na ang iboboto, yung mga pro-administration, syempre hindi na boboto yan. Di ba? Kung 21 million na lang kayo, at ako, naniniwala ako, na yung 21 million na yun, ang DDS, yun na lang. Kung yan na lang kayo, hindi na naman maipapanalo si Inday Sara Duterte. Di po ba? Hindi na. Palubog kayo ng palubog, Roque. Ikaw, palubog na din palubog yung pisngi mo. Katatawag mo ng bangag sa Pangulo, ikaw, nagmumukha ka ng ikaw yung tumitira, sumisinghot. Di po ba? Palubog na ng palubog yung pisngi. Palaki na ng palaki yung eyebag sa sobrang stress. May hamon sa iyo si Atty. Claire Castro. Kung lame duck po ang Pangulo at parang baliwala na po ang administrasyon, dapat bumalik na po siya kaagad dito. Correct naman. Baliwala na pala. Sige na, uwi na. Wala nang magagawa sa akin yang administrasyon ni Bongbong Marcos. Di ba, mga kababayan? Wala na yan. Pilay na yan. Hindi na ako kakayanin yan. Di umuwi na. Ba't hindi kaya? Kabado pa din. Kasi ang katotohanan mga kababayan, sila yung paubos ng paubos po. Tingnan mo nga yung mga inendorso ni Inday Sara Duterte sa Bohol, walang mga nagsipanalo. Di ba? Kung malakas pa din ang mga Duterte, mga kababayan, yung mga inendorso ni Inday Sara Duterte, panalo lahat yun. Tingnan nyo po sa Maynila, pumunta. Di ba? Pumunta si Inday Sara Duterte. Siniraan si Benny Abante. Nanalo yung kalaban ni Benny Abante. Ilan libo? 3,000. Kung malakas pa si Inday Sara Duterte, mga kababayan, di sana tambakol si Abante. Di ba? Hindi. Dikit na dikit mga bossing. 3,000 ang lamang ni Benny Abante. Si Joel Chua, na isa din sa binanatan niya doon. Hindi natin naringgan ng plataforma de gobyerno para doon sa mga kandidato niya, si Inday Sara Duterte. Mga kababayan. Eto, apple niya ito, kainin mo. Ipakain mo kay Joel Chua. Ayun, ending, panalo si Joel Chua. Mga kababayan. Dito naman po, yung isa, dumayo din ng Bawan, Batangas. Nilampaso ni Luis Tro, yung kalaban. Kahit na po, tingnan nyo yung mga DDS. Sabi ko sa inyo, mga gullible yan, madaling mga mauto yan eh. No? Pinost na nga yung pagkakapanalo ni Congresswoman Beatrix Luistro sa kanilang distrito. Sabi ng mga DDS, bayad ka muna ng utang mo. Wala hong mga nakitang ebidensya at hanggang ngayon hinahamon po si Inday Sara Duterte para maglabas ng papeles, dokumento, ebidensya para patunayan na may utang si Congresswoman Beatrix Luistro sa kanila. Wala pa din hong inilalabas, mga kababayan. Ang gagawin ni Inday Sara Duterte dyan, tatahimik na lang, papatayin na lang yung issue hanggang sa mawala na. Kaya lang, pag yan inaksyonan at hindi pinalagpas ni Congresswoman Beatrix Luistro, yung paninira sa kanila. Kasi, ang sinasabi ni Inday Sara Duterte, sa kanila daw po lumapit. No? Yung asawa ni Congresswoman. Naku, hindi daw lalapit sa inyo kasi mahina naman daw yung sa inyo. Mas lumapit doon sa mas malakas, mas magaling. Divinalo. At hindi naman alam niyo, matalino yan si Congresswoman Luistro, mga kababayan. Hindi yan maglalapag o magbibigay ng kahit na anong pangalan kung wala siyang hinahawakang ebidensya. Kapag inilabas ni Congresswoman Beatrix Luistro, yung mga pagkakapirmahan nila, eto ang appearance fee namin, ganito, eto ang acceptance fee namin dyan sa kaso na yan, ganito, nako, wala na, sunog na si Inday Sara Duterte. Kayo, Roque, ang humihina. Diba? So ngayon, uwi, Roque, ganun lang kasimple yun. Uwi. Ikaw, sigaw ka ng sigaw dyan. Bangag. Total, mahina na ang gobyerno, baliwala na. Roque, uwi. Mamaya sasabihin, tingnan nyo sa comment section, sinasabi na, bakla. Bayot. Uy, sabi ni Pebbles yun, mga kababayan. Anyway,